Ito ang Boracay, ang isa sa pinakasikat na beach dito sa bansang Pilipinas. Kaya't dinako nga namin ito ng aking mga barkada, kasama syempre ang aming mga pamilya upang mag-relax, mag-enjoy at kalimutan ng bangis ng Maynila. Kaya't samahan nyo kami sa aming napakabangis na trip dito sa Boracay. Exactly 9:15 in the morning, ang aming lipad patungo sa Katiklan. Excited ang lahat, lalo na sa mga kasama naming first time palang sasakay ng eroplano. At ito nga pala si Butchoy, ang tropa kong champion. Kasama ang asawa niyang si Rose at ang anak nilang si Miguel. Di ko na mahanap yung ibang tropa, mamaya ko na lang sila ipakikilala. At ito nga pala yung anak ko na first time lang sa eroplano. Hindi daw siya takot pero mukhang natatain na sa kaba. Ito nga pala si Mengay, ang aking asawa. 24 oras nang gising yan. Excited daw kasi siya. Pakilala ko na rin pala sa inyo si Elise at si Elaine, ang pamilya ng tropa kong albino. Nakamukha ni Tony Labrusca. Hindi, video to eh. At tuluyan na ngang lumipad ang eroplano patungo sa Katiklan. Sabi ng piloto, 45 minutes daw ang biyahe namin. At sa loob lamang ng 35 minutos ay nakarating na nga kami sa airport ng Katiklan. May konting lakaran kaya't pinahiram nila kami ng payong. Papunta dito sa arrival station. At nandito na nga kami sa unang shuttle na sasakyan namin. Papunta sa sakayan ng bangka at papunta naman sa shuttle ulit. Okay, di ba? Ang dami. Ito nga pala si Eliza at si Isidro, ang pamilya ng tropa kong si Tomas. Naubod ng at galit sa Devil na naka-Devil ka. Ito naman si Gabi, ang pamangkin ni Tomas na nagbebenta ng relos at papalit kay paring Hay. 11:04 na ng tanghali nang makarating kami sa sasakyan naming bangka. At habang abala ang mga EA namin sa pagpila, heto kami at nagpapakyut sa mga chika bebes na dumadaan dito. At nakasakay na nga kami sa bangka papunta sa susunod na shuttle na sasakyan namin at papunta naman sa hotel na tutuluyan namin. Nakakaramdam na kami ng konting gutom at hulas. Hindi ko na nakuhanan yung mga sumunod na nangyari. Sa sobrang pagod, gutom at antok, mag-aalas 12 nung makarating kami sa Paradise Hotel at dumiretso na nga kami sa Chibugan. Pakilala ko na rin pala sa inyo ang pinakamatangkad kong tropa. 7'2" ang height kasama ang kanyang pamilya na si Abby at si Kenji. Lumaban din pala siya ng Mr. Olympian sa Tambul Mayon at nanalo ng first prize. Asan na yung goggles? Sobrang pino at wala pa ring kupas ang buhangin dito sa Boracay na para bagang ulboron ang dating. Mabuti na lang at walang mga jellyfish at lumot sa pangpang, kaya talaga namang nag-enjoy ang mga chikiting. At dahil pagod ang lahat, wala masyadong activity na ganap. Dahil lumubog na rin ang araw ay nagbabad na lang kami dito sa swimming pool sa loob ng Paradise Hotel. Napakasolid ng kanilang pool dito dahil may 2 slides at merong bar sa gitna na pwede kang uminom ng alak. Bukod sa malawak na pool at magandang ambience, ay perfect din ang temperatura ng kanilang swimming pool dahil ito ay maligamgam kaya't napakasarap magtampisaw. Matapos namin mag-swimming at kumain ng hapunan ay nagpasya ang lahat na maglakad-lakad mula Station 3 up to Station 2 upang mamasyal at bumili ng alak. Nakaka-enjoy maglakad-lakad dito dahil maliwanag, maingay, maraming bandang tumutugtog at mga binibintang mga souvenirs na pwede mong idagdag sa iyong gastos. At para sa mga nagtitipid, huwag kayong mag-alala dahil meron ditong undocs na pasok sa inyong mga budget. Dahil sa totoo lang, napakamahal ng mga bilihin dito. At habang namamasyal nga kami at tinitignan ng mga nakabalandra mga kainan dito, ay natagpuan namin si Mr. Krabs. Ano, pre, dito mo. Sobrang cute daw pero kinakain naman nila. Kaya't nagpatuloy na lang kami sa pamamasyal hanggang sa marating namin ang lugar na ito. May grocery store na di hamak na mas mura kaysa sa iba. May souvenir shop na nasa 300 pesos lang ang mga t-shirts. At meron ding bilihan ng prutas. May potato corner na magsasara na. At meron ding 7 Evelyn sa mga gustong bumili ng kondom.
Nandito rin yung banner ni Kuya Jerry. Andyan yung number niya sa mga gustong mag-activities dito sa Boracay. Kompleto na yan at wala ka nang hahanapin pa. And finally, nakita ko na rin ang parisan ni Paris Hilton. Ang Paris Hilton. Let's go. And that's all for today's video. Ang day 1 ng aming Boracay trip. At kung interesado ka mang mapanood ang part 2 ng video ito, baka naman follow and like and share naman ang page natin para mas updated ka sa mga bagong video i-upload natin. At i-comment mo na rin dyan sa comment section kung ano bang mga solid na trip na pwedeng gawin sa Boracay kasama ang inyong mga barkada para manalo ka ng libreng relos kay Gabi ang papalit kay Boss Hype. At hanggang sa muli, paalam! Ito ang day 2 ng aming paglalamyerda dito sa Boracay. Alas 10 ng umaga na kami nakaalis sa Paradise Hotel para puntahan ang bangka na magdadala sa amin sa una naming destinasyon ngayong araw na ito. Kaya't samahan niyo ako at sabay-sabay nating puntahan ang Puka Beach. Isang sakay lamang ng tricycle na nagkakahalaga ng 100 to 150 pesos depende sa driver ang ibabayad mo papunta sa bangkaan na sasakyan namin papuntang Puka Beach. Mahalaga na may dala kayong mga sariling tubig, lalo na kung may mga kasama kayong mga bata. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron namang nag-aalok ng tubig dito. Sir, ma'am, bayad daw po. Ay! Ganyan-ganyan Mami! Hindi ka nagbabayad ah. Pare, pera muna. Pabalitan ko. 150 lang naman. At ang pinakamahalaga sa lahat, yung kalilimutang magbayad. At bago ka nga sumakay ng bangka, ay meron sila ditong information desk na kung saan kailangan mong isulat ang lahat ng iyong basic information katulad ng pangalan, edad, contact number at kung saan ka nakatira. 600 to 700 per head nga pala ang bayad dito. Hindi kasama ang mga bata. Medyo makate pero sulit naman. At nagsimula na nga kaming maglakad dito sa lumulutang na plastic papunta doon sa bangka na naka-assign sa amin. Excited ang karamihan dahil marami sa amin ay hindi pa nakakarating sa napakagandang beach na yon. And all the way from Iloilo ay may 6-footer na babaeng sumunod sa amin. Ito nga pala si Chinchin, ang kapatid ng tropa kong albino na si Kim. Single yan and ready to mingle. Napakaswerte ko talaga dahil may mga kaibigan akong mababait at hindi marurunong mambabae. Palaging nagsisimba, malapit sa Panginoon at nagdadasal bago kumain. Kapag nagkukwentuhan nga kami, lagi lang kami nakatanaw sa mga bituin at nag-aantay kung kailan ito sasabog. Ito guys, gumagalaw po yung lakaran namin. Papunta dito sa may bangka. Ito yung bangka namin. Matapos ng ilang segundong paglalakad ay nakarating na nga kami sa sasakyan naming bangka. Saktong-sakto to sa amin dahil malawak, maganda at hindi durog kaya hindi nakakatakot sumakay. Kaya't pinauna na nga namin pasakayin yung mga bata. Kailangang alalayang maigi dahil maalon ng mga panahong yan at baka malaglag at kainin ng shark. Bago nga kami umalis ay pinagsuot kami ng bangkero ng life vest dahil mariin na ipinatutupad dito na kapag ka naglalayag ang mga bisita ay kailangan naka-life vest. Syempre, safety first. Bawal ang matigas ang ulo dahil baka ihulog ni kuyang bangkero. At ayan na nga, bago kami umalis ay nag-mandatory picture taking muna kami. At tuluyan na nga kaming naglayag papunta sa Puka Beach. At habang naglalakbay nga kami ay nakita namin itong mga party boat na palutang-lutang sa laot. Kaya sa mga gustong ma-experience ang mag-party-party sa karagatan, 800 pesos per head ang bayad dyan. At may mga nag-o-offer din naman ng mga 600 per head. Hahanapin nyo nga lang sila. 2 oras lang pala kayong mag-e-enjoy dyan from 4 p.m. up to 6 p.m. in the afternoon. At balik na nga tayo sa aming paglalayag. Medyo maalon nga lang nung mga panahong yan. Pero okay lang dahil napakaganda ng mga tanawin na makikita mo dito. Asul na asul ang karagatan at naglalaki ang mga kuweba. Katulad na lamang neto, ito ang keyhole. Isang natural rock formation na hinubog ng panahon sa pamamagitan ng hangin at tubig. Kaya't kung pupunta kayo rito ay pwede nyong pasyalan yan True Island Happy. Nakakatuwang pagmasdan dahil noon kaming magbabarkada ay 5 lang kapag ka umaalis. Ngayon ay kasama na ang buong pamilya. Yun nga lang ay hindi namin magawa yung mga extreme activities dito gawa ng may mga kasama kaming bata. Pero ganun pa man, iba pa rin ang feeling pagkasama ang pamilya. Napakasali! At ilang minuto na lamang ay paparating na kami sa aming destinasyon. Talagang kamangha-mangha ang kulay ng tubig dito. Sa sobrang linaw ay kitang-kita mo yung coral sa ilalim. At kapansin-pansin nakakaunti lamang ang tao dito. Dahil katulad namin ay 45 minutes lang
ang binigay na oras sa amin ni Mamang Bangkero. Dahilan para hindi maging crowded ang lugar, para mapanatili ang peaceful atmosphere ng Puka Beach. At isa yan marahil ang dahilan kung bakit hindi crowded ang lugar na ito. Sa katunayan nga, ang isang oras na pag-stay dito sa Puka Beach ay sapat na para makapag-swimming, sunbathing, picture, magmuni-muni, pwedeng-pwede din, at enjoyin ang natural beauty ng Puka Beach. At nagsimula na ngang magbabad sa initan ang mga chikiting, at may mga nag-swimming na din habang ini-enjoy ang kanilang mga in-order na drinks, katulad ng buko juice, shakes, at kung ano-ano pa. At oo nga pala, pwedeng-pwede rin pala kayong mag-lunch dito. 500 pesos per head, at ang isa-serve sa inyo ay ang mga pinaka-fresh na seafood na straight from the sea. May nag-o-offer din pala ng braids dito, kaya't ipinasubok ko to kay Kulit. Medyo may kamahalan ng bagya dahil yung 4 na linya ay 400 pesos. Kung kabuuan naman ng ulo mo ay 2,500 pesos. Nako po, grabe. Hindi naman halatang takot kaming masunog ng husto, kaya't pansamantala muna kaming sumilong dito sa ilalim ng puno ng tawa-tawa. Naglagay ng mga upuan, naglatag ng banig, at nagset ng isang malupit na sound trip na nakaka-boost ng immune system. Matapos ng mahigit kumulang 45 minutos ay bumanik na kaming muli sa aming bangka para naman muling maglayag patungo sa aming susunod na destinasyon. Hindi alintana ang lakas ng alon na humahampas sa aming bangka. Dahil sa magandang panahon, masarap na hangin at magagandang tanawin na mga nakikita namin dito. Katulad na lamang netong bahay ni Dugong na 100,000 taon na ang tanda. At inabot na nga ng pagod ang mga makukulit at cute na bata. At mukhang inabot na rin ang tropa kong champion na si Butchoy. At nandito na nga kami sa aming susunod na destinasyon kung saan kami ay mag-i-snorkeling at fish feeding. Nag-add nga lang kami ng 300 pesos per head para dito. Hindi nga namin alam kung tama ba yung desisyon namin na mag-snorkeling dahil kapansin-pansin ang lakas ng alon at mukhang mahihirapan kaming sumisid. Pero wala na kaming magagawa, wala nang atrasan to. Hindi nga lang namin to na-enjoy ng husto dahil tinatangay kami ng alon. At ngayon lang namin napagtanto na nakakapusog din pala ang tubig ala dahil kada hampas ng alon sa mga mukha namin ay halos kalahating litro na agad ang aming naiinom. Kaya 3 lamang ang sigurado kong inabot namin dito: pagod, sakit ng katawan, at pagkabusog. Matapos ng isang buong araw na paguran ay dako naman tayo sa pinaka-exciting part dahil kami ay chichibog ng sobrang sarap. Ang first choice pala talaga namin dito is yung Nalka na restaurant dahil sikat na sikat daw ito sa TikTok at most recommended ng mga vlogger. At dahil punuan at sobrang daming kumakain ng mga panahong yan ay nagpabudol na lang kami dito kay Kuya. Marami daw bakante sa restaurant nila at tiyak na dihamak daw na mas mura. Mga 50 steps lang ito from Nalka at papasok lang dito sa Iskinita, kaya't sinundan na namin siya. Tutumbukin mo nga lang pala itong Blackfish na coffee shop at yung katabi niyan ay yung kanilang restaurant. Kaya't namili na nga kami ng mga seafoods na papaluto namin. May bayad ang bawat paluto sa kada putahe. 250 pesos per dish. Pero ang sabi ni Kuya, sulit naman dahil masasarap naman daw silang magluto at siguradong babalik-balikan daw namin. Meron sila ditong squid na kung tawagin ay lumot, 1,800 per kilo. Pero ibinigay sa amin ni Kuya ng 1,300 per kilo. Isang kilo. Galing mo kuya, nasukat mo yun. Tungi na suwak to, no? Ano yun? Mare, mas magaling ka pa rin. Sindihan mo yung lighter, walang apoy. Meron din sila ditong lobster na ubod ng mahal. Pero ang sabi ni Kuya, ibibigay daw niya sa amin yan ng 2,300 pesos. May lapu-lapu na 1,800 din ang per kilo. Meron din sila ditong malalaking crabs at ang presyo 2,200 pesos ang per kilo. Pero syempre, sinubukan naming tumawad. Last price na yung boss yung 1.8. Yes sir. Ito yung Hindi kaya 1.5. Hindi kaya. Baka kaya 1.5 boss. 1.7 lang sir, 1.7. Dapat meron din kaming sabaw, kaya't ang inirekomenda sa amin ni Kuya ay yung sinigang sa maya-maya. 1,500 ang per kilo, pero ibibigay na lang daw niya sa amin ng 1,200. Siyempre hindi mawawala ang buttered shrimp na 1,500 per kilo. At ready na nga lahat ng aming mga ipapaluto. Dito lang yan sa Talipapa, Dampapaluto kay Kuya JJ.
At dahil nalobat ako ay hindi ko na nakuhanan yung pagkain namin. Pero after namin kumain ay sinubukan na rin namin yung katabing coffee shop dito, ang Blackfish Coffee Bar. Tamang kape muna habang nagpapababa ng kinain. Habang yung mga bata ay nag-dessert ng cookies. Tambay muna, kwentuhan at kulitan. Isa sa pinaka-solid gawin kasama ang buong barkada. Kahit na parang paulit-ulit na yung mga pinag-uusapan namin palagi, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang mga bagong kwento pa din. And that's all. Kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin, ay maraming salamat sa iyo. Dahil sinamahan mo kami sa aming munting trip dito sa Boracay. Ang isa sa pinakasikat na beach dito sa bansang Pilipinas. Sa totoo lang ay marami pa akong hindi naisama sa videong ito at marami ding moments na hindi nakuhanan dahil sobra kaming nag-enjoy. At kung nagustuhan mo man ang videong ito, baka naman pa-like, follow, and share mo na yan para mas updated ka sa mga bagong videong i-upload namin. At hanggang sa muli, paalam!